Hello guys, good morning. At tayo po ay kararating laang dito sa bahay kasi naghatid tayo ng estudyante. Ang oras po ngayon ay 7:21. At i-update ko lang po kayo kasi marami nagtatanong kung okay pa po yung solar panel na ikinabit natin dito sa e-bike. Kararating lang natin at ang voltage po natin ay 61.6. Ayan, 61.7 pagdating natin. So ang sundo ko po ulit mamaya ay 11:20 sa school. So titingnan natin, mag-start tayo sa 61.7. Tingnan natin kung makakailang volts ang may i-charge niya. Kaso ngayon po ay malamig pa ang panahon. May araw pero alam naman natin na pag 7 na ganito ay hindi pa tirik yung araw. Mag-i-start pa pong gumanda yung harvest ng solar panel kapag alas 9 na. Kung kalimitan ganun pa para gumanda ang harvest ng solar panel is pag alas 9 na po ng umaga. Pero ngayon po ay working naman siya, nag-harvest pero maunti pa lang. Kung mapapansin nyo, 1.5 ampere lang yung pumapasok kasi nga napakaaga pa. So tingnan natin from 61.7 at titingnan natin kung 7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20. So meron tayong 4 hours na charge para po malaman natin kung maipakita sa inyo kung ilang volts po yun ay i-charge sa loob ng 4 na oras. Kaya nga lang po sabi ko nga hindi ito yung peak hour ng ating harvest dahil hindi naman tanghali. Pero para lang maipakita ko sa inyo, marami kasi nagtatanong kung kaya i-full charge. Pero kung laging nakabilad sa labas, laging mainit, tapos hatid sundo lang sa estudyante at hindi naman masyadong malayo ang school, kaya pong mag full charge niyan. At yan po yung experience ko na. Update ko po kayo mamaya. Ayun guys, ang oras ngayon ay 8:21. May isang oras nang nakabilad yung e-bike natin. Ayun siya sa baba. Ayun. Yung solar panel natin is 150 watts lang. At mas malaki yung sa huling inilagay natin kasi yung huling nilagay natin na e-bike is 200 watts. Ito 150 watts lang. Ito naman kaya maka full charge pero hindi po kaya yan ng isang araw na bilad lang, full charge na agad na. Pero malaking tulong po yan. Talagang sabi ko nga kung pang estudyante lang at hindi naman masyadong malayo yung school ng bata, pwedeng yan na lang yung ipang charge nyo. Pag mainit lagi, syempre ay depende sa panahon. So, ayan, update ko kayo mamaya after 4 hours bago ako sumundo sa estudyante kung ilang volts yung lalabas. So ayan guys, maganda na ang init ngayon pero kanina po ay mahaba po yung panahon na maulap. Ayan, natakloban yung araw. Tingnan natin yung voltage ngayon. Ngayon po ang oras ay 11:32. Late na po ako sa pagsundo sa aking bata. Tingnan po natin kung ilan po yung voltage. Guys, habang binubuksan ko po ito, akin lang pong ipinapaalam sa inyo na 95% po ng viewers ko ay hindi po nakasubscribe sa akin. Kaya please po, kung okay lang po, paki-subscribe po ang aking channel, paki-like po ang ating video, at paki-on ang notification para updated kayo sa mga na-uploads kong videos at mga tutorial dito po sa aking YouTube channel. So ayan, on natin, hindi masyado makita kasi mainit. Pero tingnan natin yung voltage ngayon. 64.1. Ayan, 64.1 po ang voltage natin. At sa loob ng 4 na oras, may estimate nyo po kung makakapuno po kaya ito pong ating solar panel sa ating mga e-bike. Pero syempre pagka po sobrang lobat po tayo, sa loob ng isang araw hindi po tayo makakapuno agad kapag po ganun kalobat yung ating mga battery. Pero kung ang ipupull mo, ang charge mo ngayon ay yung nagamit mo lang kanina at hindi naman malayo ang pinuntahan mo, makaka-full charge ka. So ito po yung setup natin sa mga hindi pa po nakapanood dyan. Ayan po, at tayo po ay merong 15 volts na nanggagaling sa solar panel at nagha-harvest po tayo ng 5 hanggang 6 ampere doon po sa ating galing sa solar panel natin. So napakaganda po ng may solar yung atin pong e-bike. Napakalaking tulong po kasi kung dito nga lang gagamitin sa pagsundo-sundo na estudyante pagpunta sa palengke ay hindi na po namin kailangan mag-charge sa outlet, sa AC outlet natin kasi kaya na po ng solar panel. Pero syempre pag nag long drive po kami, kagaya ng mga nakikita nyo sa vlog, napunta kami sa malayo, charge ko po sa kuryente yan kasi po baka after namin bumiyahe biglang kailangan ulit gamitin, matagal po makapuno ang solar panel.
Pero yan po, yung bawas na yan, 64.1 po ngayon. Yan po kung mabibilad pa maghapon at hindi ko nagagamitin, maka full charge po yan. Kaso gagamitin ko na po uli kasi susundo na nga po ako ng estudyante. So ayun guys, in-update ko lang po kayo para doon sa mga nagtatanong tungkol po sa ating solar panel kung okay pa rin yung matagal nang nakakabit ito sa e-bike namin. Okay pa din naman at napapakinabangan pa rin. So hanggang dito na lang, please don't forget to like and subscribe. Bye bye.